Morning ma'am, morning classmates, and today I will report a topic, marketing strategies for organic produce. So marketing strategies for organic produce focus on promoting health, environmental and ethical benefits of organic products to consumer. So ang purpose bitaw niya is siya ang provide sa mga maayo nga panglawas sa iyang mga consumer, organic na mga produkto, and tungod po niya na ginatiman po ang atong kalikasan. Next is educate consumer, highlighting the benefits of organic products such as better health, fewer chemicals, and environmental sustainability. Educate customers, inform them og unsay mga resulta nga chemical product, unsay mga kalainan niini, informing them sa pwede mahitabo sa ato ang health if magpalabit tas chemical. Let them know na mas maayo gid kung pure organic lang sa ta para safety tang tanan, kay kung chemical product mong good is na posibilidad nga pag-abot sa umabot na panahon is dili na healthy ang tao. Next is branding and storytelling, creating a strong brand identity around values like eco-friendly, local farming, or ethical sourcing to build consumer trust. So kini nga part is kinahanglan ta gyud maghimo og usa ka lig-on nga brand para sa mga konsumidor, o maghimo pud ta og pagkamahigalaon aron usab makuha nato ang mga pagsalig sa mga customer. Kung mas mosalig ang mga customer, mas makahatag kami og mas maayong negosyo nga pwede balik-balikan sa mga customer anytime. Next is social media and digital marketing, leveraging platforms to showcase products, share from stories, and connect with health conscious and environmentally aware consumers. So kinipod nga part is kinahanglan gyud maghimo og kaugalingon ng mga video, ihimpo sa mga storya sa kinabuhi, sa himsog nga pagkinabuhi, aron madasig ang mga customer niini nga mas daghan silang nakita nga mga proof, o para malinawagan gyud bitaw sila, o para pod makuha nato ang ilang pagsalig, kay kana ang labing maayo sa tanan ang pagsalig. Next is certification and transparency, displaying organic certification labels to assure customers of product authenticity. Syempre sa kaninga part is dapat gyud natay kaugalingon nga proof sa atong business, like displaying certificates and awards to show to the customers that is legit. So dili makaingon ang customer nga gaborita ra man ni sila bay, okay, nakita naman nila ang display nga nanay mga awards, so makaingon sila dili na ko bay kadangas lang award, tsara ni kay sus mga may man kay sila mohimo di kanay mga award, talented kay sila. Next is partnership and collaboration, teaming up like-minded business or influence to reach wider audiences. Sa diri nga part sa partnership and collaboration, una na to buhaton is dapat mag-conduct sa tag siya sa atong ka-partnership, kay according to Ma'am Siton mas mainang sigurado ta sa atong ka-partner, dili ta magpataka bitaw dalas-dalas sa atong kinabuhi, kay ang kuan man good is dili na to may balad ng dagan sa panahon, di ba? Mas may nang nakasiay na to atong ka-partner, kay at least masiguro na to nga safety good, kay diri man good sa partnership and collaboration is gagain kag money, gagain kag experience. So grabe natong focus unya ato ding ka-partner is wala day siya nag-focus, no? Kana bitong murag feel bitaw niya kay napugos lang siya pali kuan sa imo, mas may nang 80 sa animo sa una ba nga asa gid taman ning kuan aning tawhanaw nga kita na to ang iya bitaw kuan nga kita nato ba nga naka-focus gid sa ani nga kuan ani nga business. So muna ang atong angay buhaton si ay gid sa nato ay ta magkuha og partnership, kay kana siya nga kuan para ram yapon sa ato ang kaayuhan, para gud ma-taste nimo ba nga ay nanay di siya kaseryoso sa business. So may posibilidad nga mo success ang business. Next is targeting niche markets,
focusing on specific consumer segments like health-conscious, eco-friendly, or vegan buyers. So, dito na part is kailangan gawin is tumutok sa mga segment ng consumer kung paano ipagmamalaki at hayaan silang gumamit ng mga organic na produkto ng mas eco-friendly at healthy conscious.